Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko, dala ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Pagpupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling ko, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat takbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Isang nakakaindak na Lunes ng umaga, mga kapatid. Parang lahat tayo kayo nagmaganon-ganon. Ano? Si Tata Fred, sayaw ng sayaw eh.
Oo, gising na gising. Gising ba kayong lahat? Thank you, Lord. Sa lahat ng mga nasa kanilang mga bahay, hoy! Lunes na Lunes, kailangan gising na gising, pati ang mga dugo. May pasok na. Palagay ko naman po, nakapahinga ang lahat. Dahil napakahabang bakasyon ang nagkaroon po tayo, mga kapatid. Siguro yung mga na-rejuvenate. Pero parang hindi. Parang mga tulog. Marami na naman ng mga kapatiran natin ang late. Oo nga eh. Late. Why are you late? Naunahan pa kayo ni Mama Chay na nasa Amerika. Hindi naman. Hindi ka na daw natutulog, Mama Chay. Talaga to Sister Sally, oo. Maaga lang talaga siya. Thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na palagi pong maaga at hindi nila nakakalimutan ang kanilang tipanan kay Lord. Kasi alam nyo, yung GMJ ay naging tipanan na po ng marami sa atin. Parang tipanan nila ng Panginoon. Yung iba nga, nag-abroad, gagaya ni Ninang Mila, hindi niya nakakalimutan yung kasi nanonood siya ng replay. Siyempre, magkaiba na tayo ng oras. Pinanonood niya yung replay at nakakatuwa kasi nagko-comment din siya kahit replay na. Oo, kahit late na. So, ibig sabihin, talagang nakikinig sila. So, mga kapatid, kapag ka may tipanan kay Lord, dapat ay hindi lumiliban. Dapat on time din. Kasi, naalala ko yung na-share ko sa inyo dati na libro na merong kinalaman dun sa yung tuwing umaga na devotion nila ni Lord. Nung una, enjoy siya. Kasi wala siyang trabaho. Tapos, yun yung sobra-sobrang na-appreciate niya yung pag-upo ni Lord na kasama siya. Tapos, nagkaroon siya ng trabaho. Ang tipanan nila ni Lord doon sa library ng bahay niya. Tapos, nung una, nakabukas pa yung pintuan niya eh. Sabi niya, sige Lord, sandali na lang kasi malilate na ako sa trabaho. Nakipag-usap pa rin naman siya. Dumating yung araw na nagmamadali na siyang bumaba, tapos hindi na siya makadaan. Nagigilty siya, kaya lang, kailangan niya nang pumasok kasi malilate na siya eh. Dumire-diretso na siya. Hanggang dumaan ng araw, pagbaba niya, dire-diretso na lang siya. Isang beses, medyo ilang buwan na yun, wala na, hindi na siya nakikipagkita. Isang beses, napasulyap siya dun sa library. Nakita niya, bukas pa rin ang ilaw. Nandun pa din si Lord. Kahit na ilang buwan na siya na dire-diretso na lang, na hindi man lang nakita niya bukas pa rin ang ilaw, naghihintay pa rin para si Lord sa kanya. So, mga kapatid, yung pong ating tipanan kay Lord, kapag hindi po natin minimit si Lord, naghihintay pa rin siya. Oo. Kahit na ilang buwan ka nang di nakakapag-devotion, di ka nakaaral, di ka nakaka-attend, naghihintay pa rin siya. Hindi mo ako nag-guilt trip dito, pero parang nakita mo na merong naghihintay sa'yo, tapos kahit di ka dumarating, nakaupo pa din, naghihintay. Tapos nagbabaka sakali na magkaroon ka ng time. Oo, nakakaiyak daw, sabi ni Arnold. Yun talaga yun. Actually, parang naano din ako nung nabasa ko yung book na yun. Minsan kasi ganun tayo, akala natin na pagka hindi tayo sumipot, di na rin sisipot si Lord. Hindi. Pag di tayo sumipot, andun pa rin siya. Naghihintay pa din siya. Kasi nga, tipanan nyo yun eh. Usapan nyo yun. So, sabi nga ng Timothy, even if we are unfaithful, He is still faithful. So, ganun yun. Kahit di na tayo dumarating pa rin siya. Yan. Thank you, Lord. At thank you, Lord, sa mga kapatiran po natin na laging nandyan.
O, di ba si Sister Letty, nandyan din. Yung mga taga-Amerika, mga nasa Amerika. Dumating na ba si Sister Letty? Ay. Welcome back, Sister Let. Yan. Sister Alexis, nakakatuwa Sister Alexis, no? Everyday. Oo. Kamusta ka na, Sister Alexis? At saka, si Sister Vicky lalo, alanggilan, na nasa Italia. 2:00 ng madaling araw ngayon. Pero lagi silang nandyan. Alam nyo ba mga kapatid, sobrang na-appreciate ng Diyos ang faithfulness ng mga tao. Kasi nga parang sa atin, tayo unfaithful talaga eh. Kaya kapag merong mga ilan-ilan na naging tapat sa kanilang tipanan sa Panginoon, napiplis ang Diyos, tuwang-tuwa siya dun sa mga taong yun. Yan. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin na. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Napakaganda ng Lunes ng umaga, bungad ng linggo, Lord, na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasan ng katawan, sa kagalakan. Maraming salamat din po sa masarap na tulog, Lord, sa maagang paggising. Maraming salamat sa masarap na higaan. Salamat po, Lord, sa malamig na panahon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng mga ini-enjoy po namin sa buhay namin na nanggagaling sa iyo. At maraming salamat din po sa enjoyment, Lord, na ipinagkakalob nyo rin po sa amin, maski sa mga maliliit na bagay na meron po kami, Lord. Maraming salamat din po sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na binigay nyo na naman po sa amin, Lord, para po makapaglingkod muli sa inyo at makarinig muli sa inyo sa oras na ito, Lord. Hindi po mauubos ang pasasalamat namin sa lahat ng mga ginagawa mo, Lord, sa aming buhay. Kaya, Lord, sa umagang ito, ang tanging maibabalik lang po namin sa inyo ay ang aming pasasalamat at ang buong puso at buong tenga na pakikinig po namin sa inyo dahil alam namin sa umagang ito, Lord, kayo'y mangungusap na naman po para sa aming lahat. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Okay. Para po sa ating mga kapatiran na kahapon ay hindi narinig, tayo po ay merong mga bagong tent na available. Ito pong mga tents po na ito ay good for 30 packs. Kaya po, kung meron po kayong sa area ninyo ay nakakuha ng mga solo-solong, mga maliliit po na cottage at gusto niya naman po talaga sama-sama po kayo, mag-message lang po kayo at ililipat natin kayo dun sa 30 katao. Kasi nga, pagka po kasi wala na pong kumuha ng 30, re-request po natin na liitan ng mga tents para naman ma-accommodate yung mga kapatiran natin na hindi na nangangailangan ng malalaking tents. Pero dun sa mga malalaking grupo, suggestion ko po ay kumuha po kayo ng mga malalaking tents para naman po sama-sama kayo pagdating doon. Para yung ulam din nyo, hindi kalat-kalat. Di ba? Nandoon lang din kayo sa isang lugar. So, ang area na wala pa ay Calo, Mendez, at saka Nasugbo. O yan, pwedeng yan. 3. Kaya ba ng 3 lang yun? Pag-usapan din ninyo habang meron. Kasi, parang yung 30 kasi na yun, sabi nila 30, di ba? Yung, baka hindi ko rin sigurado. So, mabuti na yung maluwag. Ang San Pablo'y meron. Ang San Pablo, ayan, ang San Pablo, wala pa pala. Oo. Paano di kasya sa inyo yung isa? Pero mamaya, kasi pupunta kami doon, makikita namin yung 30 na sinasabi nila. At saka yung amount, wala pa. Pero definitely, mas mura siya kaysa doon sa malakihan. Oo.
Ayan mga kapatid ha. Tapos po, ang ating deadline for payment po ay November 20. Yan. 20 mga kapatid. Meron na ba tayong Marami na bang bayad? Ha? Medyo konti pa mga kapatid. Bayad na kayo sa lahat. Meron na nga kayo sa mga t-shirts. Bayaran nyo naman yung entrance. Kasi, o kaya po, almost sure naman kayo, magpalista naman kayo para meron tayong head count. Oo, kasi para po makita natin kung magkano talaga yung babayaran natin. Di ba? Kasi baka mamaya bayaran natin yung 1,000 tapos di naman po kayo dumating. Oo. So maglalagay tayo ng deadline. November 15 ang ibinigay po sa atin. So, dun muna tayo. November 15 jam muna ilagay mo, wag munang 20. Kasi yun ang hindi ko pa alam kung ibibigay sa atin kung mag-a-adjust sa deadline, ha? Sa mga outreaches din, yung mga kapatiran natin, mga kapatid, get excited kasi pang 42nd year anniversary natin ito. Kung kayo po ay matagal na sa Comfy, kada anniversary, yan po ay malaking pasasalamat sa Panginoon. Kaya ito pong ating anniversary ay sabay-sabay po tayo na mag-celebrate. Di ba mga kapatid? So, narito rin po yung ating lugar. Tignan po natin ulit. Jam. Ano? Ha? Okay. Ayan po mga kapatid. Sa mga t-shirt po natin, kahapon, thank you Lord. Kaya alam ko kasi kahapon, ang tagal lang natapos nung kainan sa labas, mga nag-o-orderan pa rin sila ng mga t-shirts. So, pupunta naman pala lahat kasi nag-o-order ng t-shirts. Hindi pa nga lang bayad sa kanilang mga entrance. And po ang mga t-shirts, 250 pa rin po mga kapatid. Wala namang pagbabago. At meron po tayo ngayong mga payong. Ayan, meron tayong mga golfer umbrella. Ayan po mga sizes pala. Ayan ang extra small, kasya. Ganyan ang laki kay Andeng. Ganyan naman ang small kay Divine. Kay Arnold, medium. Wala daw magre-react. Sabi nung iba, dapat si Arnold daw small. Mali kayo. Small lang po yan sa height. Pero nasa medium to large yan sa sa t-shirt. Ang large naman yan, ang extra large, mali lang ang model po ng extra large. Pagka ganyan, pagka naglalagay kayo ng laki ng t-shirt, kung ano yung size nila, yun ang pakita nyo. Kasi baka mamaya, bumili sila ng extra large, sina-expect nila, ganyang kaluwag sa kanila. Oo, dapat yung makatotohanan. Dapat si Beng nagsuot niyan. 2XL, kaya kung extra large kukunin nyo, ganyan po kaluwag sa inyo kung kasing katawan kayo ni Iko. Kasi yung 2XL, ayan kay Mr. Jerry, maluwag din. Dapat ang nag-XL si Mr. Jerry. Puro kasi nagpapapayat ang mga model nyo eh. Dapat makatotohanan. Hinigop yun tiyan eh. Oh. Ina-expect ngayon nila yung 2XL na yan, ganyang kaluwag sa tiyan. Hindi naman. Palitan mo nga yung mga model mo.
Yan ang totoong model. Oh. Ibig sabihin, ganyan talaga yung size ni kay Jed. Oo, walang pagkukunyari. Yan. Pinilit nyo, mukha naman eh. Mukha naman pinilit nyo si Jed eh, kaya hindi masaya tuloy. Oh, ayan. Lahat kayo pinilit lang. Kasi itong mga mismong nagbebenta ayaw mag-model ni Jam, ayaw mag-model ni Beng. Hindi ko alam kung bakit. Baka mamaya kasi mabuko yung size ng t-shirt. Ayan po yung ating mga pamaypay. Sige, Sister Marisa, I will. Ayan ang ating golfer umbrella, 250 pesos. Mura na yan para sa golfer umbrella. Try nyo pong tumingin sa labas. Nasa mga 600 to 700 ang halaga ng isang golfer umbrella. Yung cane umbrella naman ay 150 lang. Kayo ba'y sigurado dyan sa presyo nyong yan? Okay. Magandang klase na ba yan? Hindi ba yan yung tumutupi pag nahanginan ng electric fan? Ha? May lining siya? Hindi naman yan ang tinitignan. Ang tinitignan dyan yung mga, niya, yung tawag nila? Oo, yung skeletal chuchu niya. Yan, baka mamaya, mahanginan nga lang yan, mabali. Hindi naman siguro. Pakicheck na lang. Di baling tumaas ang presyo. Kasi mura yan sa 150 eh. Hindi ba? Basta matibay. Kaparehas daw nung dating in order. Okay ba yung dating payong natin? Okay naman pala daw. O yun, ganyan din daw yan. At ang automatic two-fold umbrella naman ay 175. Yan yung natatago po ninyo sa bags. Ayan, mga kapatid. Thank you, Lord, that may mga reservation na kayo sa mga t-shirts, umbrellas, pamaypay. Pero sa ang Laia daw, 72 sila as of yesterday. 72 na ang mga taga-Laia as of yesterday. Parang pupunta silang lahat, no? Thank you, Lord, ha? Required pala. Ano daw? Sobra-sobra sa 10? Kasama kasi yung mga apo. Ayan. Sige. Sa next week nga kaya, magkaroon tayo ng head counts per outreach. Pakisama na lang sa mga outreaches, maglista ng mga sasama para at magkaroon tayo ng idea, ha? At masabi natin doon. Pati po sa Metro Manila, mga kapatid, pakisabi naman po sa mga assigned ministers o kaya PM nyo lang po kung ilan kayo. Meron nga palang managed buffet. Kahapon may nagpa-reserve na 4 sa managed buffet nila. Ang managed buffet po nila ay 450 per head. Ayan, 450 per head. Check natin. Magkamali ako eh. Mag-aabono ako ng ulam. Ayan. 2 main courses, 1 veggie, 1 dessert, 1 soup, rice, and drinks po. Madami na, oo. Sa 450 pesos, not bad mga kapatid. So sa mga kapatiran natin na ayaw nang magbaon ng lunch nila, kailangan yata ng at least minimum of 30 bago matuloy po itong managed buffet na to. So sa lahat po ng gustong kumuha nito, mag-avail ng kanilang managed buffet, 450 pesos po. Ayan. Ang kanila daw mga pagpipilian ay kung soup, may egg drop soup sila, or creamy carrot soup, or pumpkin soup. Naku. So ako nang mamimili pala ng pagkain, ganon.
Meron silang, sa pork naman, may Korean pork stew, pork hamonado, pork with mushroom sauce, pork tonkatsu. Ang dami. Pero dalawa lang ang pipiliin. Pork. Ay, hindi. Ito na pala yun. Pork and chicken lang ang veggie, ang kanilang main course. Pipili ka lang kung anong luto ng pork at chicken. Tapos pipili ka ng soup, ng veggies. May pasta pala. May pasta pa pala yun. So, ito daw. Soup, pork, chicken, veggies, pasta, noodles, dessert, drinks. Oh, nalilito pa ako kay ate. Parang sumobra, no? Isa lang pasta or noodles pala. So, soup, tapos pork or chicken, or bakit hindi and? O, di bale. Mamaya, ayusin natin yan. Kasi 2 main courses ang sabi eh. Oo. Sige. Kalma lang kayo. Matagal pa naman. Yan lang ang ibinigay. Okay. Thank you, Lord. Kanino po magpa-reserve para sa managed buffet? Kahit po kaninong worker. Tapos sasabihin lang nila kay Brother Butch, kay Sister Lisa, or sa akin na lang din po. Pwede rin. Pero, wag po kayong magpadala ng ng pambayad sa akin. Ayusin na nga lang. Oo, sige. Tama. Mamaya. Okay. Thank you, Lord. Tayo po'y magsimula na sa ating lesson. Sa Isaiah 54 verse 2, ang ating memory verse sa linggong ito, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Ayan. Thank you, Lord. Isaiah 54 verse 2. Kasi po, sa umagang ito, doon na po tayo sa pangalawang panalangin ni Jabez. Ang una, bless me, O Lord. Ang pangalawa naman po, enlarge my territory. Ayan, mukhang marami ang may gusto niyan. Enlarge my territory. Ay, thank you, Lord. Imagine niyo po, mga kapatid, na ang kamay ng Diyos ay lumalakad na papaganyan. Tinitignan niya kung sino yung bibiyayaan niya. Gumaganon yung kamay niya, oh. Tapos, nag-umpisa sa mga letter A. Tapos biglang tumigil yung daliri ng Diyos. Pagtigil ng daliri niya, doon sa pangalan mo, umistop. Alam nyo, yung listahan na yun, listahan nyo ng lahat ng mahal niya. Pero habang ginaganyan niya sa letter A pa lamang, habang ginaganyan niya isa-isa, yung listahan ng lahat ng mahal niya, tumigil siya sa pangalan mo. Parang napakagandang senaryo nun, sabi nung iba, listahan naman pala lahat ng mahal niya yun bakit may pinipili pa siya? Dahil nga, may nag-pray sa lahat ng mga mahal niya na yun na listahan, etong tao lang ito ang nagsabi sa kanyang, enlarge my territory. Kaya, tumigil doon yung kanyang daliri sa tapat ng pangalan mo. Naku, kapatid, pag gumistap ang kamay ng Diyos sa tapat ng pangalan mo, alam mo na kung anong mangyayari. Pero alam mo ba kung bakit i-stop ang kamay ng Diyos doon sa pangalan mo, sa banda ng pangalan mo? Ito yung mga tao that when you say, enlarge my territory, ito yung mga tao na nag-pray na, Lord, damihan mo pa ang gawin mo para sa akin. Kasi gusto ko pang makagawa ng marami pa para sa iyo. So yung prayer na ito na enlarge my territory, hindi lamang po ito growth for the sake of growth.
Kumbaga parang hindi lamang ito pinapalaki for the sake of para malaki ang ang teritoryo ko. Hindi lang po ito. Basta ganun, mga kapatid. Ito po yung mga tao na nagdarasal na magkaroon sila para marami rin silang magawa para sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng maging selfish yung prayer na to na enlarge my territory. Kasi meron itong kalakip, mga kapatid. Di ba? Marami tayong mga kapatiran na nagpapapray sa atin. Sister, papray naman na maaprubahan ako ni Lord dito sa sasakyan na to. Ano ba sasakyan ang kinukuha mo? Van na, para maraming madala sa gawain ni Lord. Alam niyo po, kahit na paulit-ulit po ninyong sabihin ninyo, sa lahat ng kausap ninyo na para sa gawain ni Lord yan, alam ng Diyos kung ano ang gagawin mo pag ibinigay sa'yo. Remember, ang Diyos kita ang kinabukasan. Tayo, hindi. Maski ang kausap mo, hindi. Kaya, kapag sinabi mong, di, para madala ko sa gawain, alam din ni Lord yun kung dadalin mo nga sa gawain o hindi. Minsan kasi sa gawain, tapos bigla na lamang paglinggo, marami daw kasi nagre-rent. Pagka Sunday, sayang din daw yung kita. Kaya hindi rin binibigay. So, to qualify po, mga kapatid, kasi alam nyo, pagka inalam mo ang buhay ni Jabez, si Jabez po ay hindi umihingi lamang para yung makasariling paghingi, para sumikat siya kasi marami yung teritoryo niya, binless siya ng Diyos. Hindi po ganun yun. Kasi ikaw man ang yumaman, kung wala namang nagagawa para sa kaharian ng Diyos, baliwala yung enlargement ng territory na nagkaroon ka. Kasi pag binasa nyo po ang First Chronicles 4 na sa unang parte, ang sabi po doon, si Jabez is an honorable man. So isa po siyang matuwid. Honorable. Ano ba yung honorable sa Tagalog? Isa siyang kagalang-galang na lingkod ng Diyos. Kaya hindi mo iisipin na ihingi itong si Jabez para lamang meron siyang mga maipagmalaki o maipagyabang. So, to qualify po, para ma-enlarge ang territory mo, to qualify po, yung request and motive mo should be in harmony with God's purposes sa buhay mo. Hindi yung basta hihingi ka lang for the sake of hindi rin i-enlarge ng Diyos yan for the sake of enlargement lang. Di ba? Kapag kaayon sa purpose ng Diyos sa buhay mo, ang hinihingi mo, bakit naman niya ito hindi ibibigay? At saka kapag ang hinihingi mo ay naalinsunod sa kalooban niya, parang ganito yan. Halimbawa, merong isang may-ari ng warehouse. Halimbawa, sinabi nun, boss, bili mo naman ako ng pang-map. Sabi niya, ang gagawin mo, ba't bibili kita ng pang-map? Para lilinisin ko tong warehouse, para maging maganda. Sa tingin mo ba magagalit yung may-ari? Hindi, di ba? Kasi lilinisin yung parang ang mga bata. Sabi, Nay, bili mo naman ako ng apron. Sabi, pag bumili ng apron, ibig sabihin nun, tutulong siyang magluto sa'yo, hindi ba? Siyempre, hindi naman hihingi ng apron yung anak mo para pang fashion show niya yun. Wala namang gumagamit ng apron. So, ganun din yon. Kapag ang hinihingi mo ay alinsunod dun sa kalooban ng Diyos, hindi magagalit ang Diyos. Kaya wag kang maniwala dun sa mga tao, kayo naman, kayong mga charismatic, tulog na ang Diyos. Tulog na daw ang Diyos. Iniistorbo pa natin. Kasi daw pati sa mga maliliit na bagay, hinihingi pa natin. Naku, huwag kayong maniwala doon, mga kapatid. Tuwang-tuwa kaya ang Diyos kapag humihingi po tayo. So, depending po on the translation ng binabasa po ninyong Bible, yung word na territory po dito, yung iba translate nila into coast or border. Enlarge my coast or enlarge my border.
Pero po mga kapatid, in life terms, ito pong enlarge my territory na to ay hindi lamang po siya confined sa teritoryo lamang. Kapag ka sinabi mo po sa Diyos na enlarge my territory, it is also tantamount to saying to God na enlarge my influence. Enlarge my ownership, syempre dahil nagpe-pray din tayo na lumago kung ano man ang pinapalago natin. And enlarge my responsibility. Marami ang nagpe-pray lamang doon sa pangalawa. Enlarge my ownership. Pero alam niyo po ba, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, enlarging my territory means enlarge my influence. Kasi kailangan mo ng influence para may magawa ka para sa Diyos. Kailangan mo yun. When you say influence, mga kapatid, eto po yung meron kang ganitong factor na kapag ka meron kang kausap at sinabi mong gawin ito, kahit hindi niya gustong gawin, gagawin niya yon. Dahil sinabi mo. Yan. Yan yung mga ganyang influence. And also, meron ding mga influence na you do not have to say a word. Yun yata ang pinakamalakas na influence. Yung bang kukunti ang sinasabi mo, pero marami ang ginagawa mo. Yun ang pinakamagandang influence. So, kailangan po natin na manalangin sa Diyos na i-enlarge yung influence natin, yung ownership natin, and also our responsibility para marami tayong magawa para sa Panginoon. Kasi alam mo, maaaring nag-pray din si Jabez ng ganito dahil ito na yung time na hinati-hati na sa mga Israelites. Yung mga nasa promised land na kasi sila dito eh. So, hinati-hati na yung lugar. Ibinigay na yung kanilang mga mana. Maaaring nakita ni Jabez na ang land na appropriated para sa family niya ay hindi enough para magkaroon siya ng influence. Kaya nakapag-pray din siya ng ganito. At ang tawag po dito, when you ask the Lord to enlarge your territory, hindi sa pangsarili, ang tawag dito ay holy ambition. Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang tawag dun sa mga tao na hingi ng hingi para marami pa silang magawa para sa Panginoon, ang tawag dun ay holy askers. Yun yung mga banal na asker, tagahingi. Umihingi ka para hindi para sa'yo, kung hindi para lumawak pa ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At yung ganitong passion honors the Father. Ito lamang ang passion na nagbibigay ng honor sa Diyos. Yung mga ibang hinihingi natin, pang sarili, binibigay din naman ng Diyos yan, mga kapatid. Pero ito pong kind of passion that honors the Father, yung pong hinihingi mo dahil para sa Kanya ring kalooban. Now, in the same, bibihira po kasi, unusual ang tao na mag-pray na Lord bless me. Natutunan na lang naman natin yan na ipag-pray everyday na Lord bless me. Noon napag-aralan natin yung kay Jabez. Pero noon, Lord bless my family, i-bless niyo po yung mga anak ko, i-bless niyo po itong pagkain, i-bless niyo po yung pastor namin. Diba? Ha? O, i-bless mo po itong plano ko. Bibihira, very unusual, even for Christians, na mag-pray na Lord bless me. Kasi nga, ang akala natin, merong selfishness dito sa salitang bless me. Kaya parang i-bless mo sila, pero nakakalimutan mong sabihin na i-bless ka ng Panginoon. Kung gaano ka-unusual yung prayer na bless me, same din itong unusual prayer, yung enlarge my territory. Oo, no? Parang nahihiya ba tayo kay Lord? O saan ba galing itong reluctance natin to pray itong ganitong klaseng panalangin? Na hindi natin nalalaman na kapag humingi po tayo ng greater opportunity for God, for the Lord, nagre-respond siya sa atin with delight and favor. Kasi, ay naku, tong anak ko na to, gusto pala niyang magbigay ng luwalhati sa pangalan ko.
pagkakalooban ko kung anong hinihingi nito. So, dito po sa Jabez prayer na to, tinuturuan po tayo ng Diyos to grab a hold of a greater vision para sa buhay natin. Huwag tayong magkasya doon sa, okay na ako dito. Huwag ganon. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng, humawak ka sa isang greater vision. Actually, greater than yourself na vision ang gusto ng Diyos. Itong enlarging my territory. Do you serve a large God, mga kapatid? Ang pinaglilingkuran niyo buong Diyos ay malaki? Malaki? Then live large for God. Kailangan, kung ang pamumuhay mo ay alinsunod dapat, ganito, ang laki ng pamumuhay mo ay alinsunod sa laki ng provider mo. Kaya, kung ang pamumuhay mo ay, yung maliit, then, yung ang pananaw mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo ay ganun lang din. Kaya kailangan, live large for God. Kaya nga sabi niya, oh, that you would enlarge my territory. Ito yung time na humihingi ka sa Diyos na enlarge my territory, enlarge my influence, para po malaki ang impact na magawa mo para sa kaharian ng Diyos. Sa buhay din ng ibang tao, magkaroon ng impact. Kayo po ba ay nasabihan na? Sa buong Christian life niyo po ba, mga kapatid, kayo po ba ay nasabihan na alam mo, ang laki-laki ng nagawa mo sa buhay ko? Nasabihan na po ba kayo ng ganyan? Alam mo, thank you Lord talaga. Pinagpapasalamat kita kay Lord. Kasi dahil sa'yo, napalapit ako sa Panginoon. Ang laki ng nagawa mo sa buhay ko. Kapag ka po gano'n ang mga nasasabi na sa atin, nagkakaroon na tayo ng impact sa buhay ng ibang tao, thereby making a great impact also para sa kaharian ng Diyos. At ito pong panalangin na to ni Jabez ay nanggagaling sa isang tao na nakikita po niya na there is more room to grow sa buhay ko, sa mga responsibilities ko, sa influence ko, there's more room, Lord, to grow. Kaya punuin mo po ito. Yung iba kasi, sabi ko nga sa inyo, reluctant silang mag-pray para kasing, okay na ako dito, okay na ako. Hindi. Ang prayer na ito, kung ano ang meron ako, palaguin mo pa, Lord. Ganun dapat, hindi yung, okay na ako dito. Thank you, Lord, sa binigay mo sa aking responsibility, sa binigay mo sa aking influence. Hindi. Sasabihin mo, Lord, salamat sa meron ako ngayon sa binigay mo. Now, Lord, enlarge it para magkaroon ako ng impact sa'yo. Kaya yung iba, nakikita natin, yung mga, bakit ganun? Sabi nila, parehas lang kami ng Diyos na pinaglilingkuran. Bakit ganun? Parehas lang din naman kaming uma-attend. Bakit nga? Baka mamaya, nagpe-pray yun na kung ano ang meron siya, na meron ka din, pinag-pray niya na, palakihin mo pa to, Lord, enlarge it. Thank you, Lord, sa meron ako now, paramihin mo pa, Lord, palakihin mo pa, Lord, binigay mo to under my care, enlarge it, Lord, para magkaroon pa ako ng greater impact sa iyong kingdom dito. Oo. So, bibihirang nagpe-pray nito kasi they do not want more responsibilities. Yun. Gusto nila, lalaki ang influence nila. Gusto nila, lalaki yung ownership nila, kung ano ang meron sila. Pero ayaw nilang lalaki ang responsibility nila. Mga kapatid, hindi po pwede yun na pag lumaki ang inyong mga tents, hindi lalaki ang responsibilities. Parang ang businessman din po. The more na kumikita ang business niya, the more na lumalaki ang tax niya. Yung tax niya, yun ang responsibility niya. Diba? Parang sa atin din, the more na tumataas ang iyong pagpapala, the more na tumataas din ang tithes mo. Kaya diba sabi ng iba, oy, ang laki na ng tithes ko. Sabi, ang hirap ng ibigay. Di ba merong isang kapatiran, sabi sa kanya, sige, gusto mo balik natin ulit sa 10 piso yung tithes mo para hindi ka mahirapan? Ibig sabihin nun, delete din yung kita mo. So,
pagka nag-enlarge ka ng influence and territory, may enlarge din ang responsibility mo, kapatid. O sabihin ng iba, kaya nga ayoko nang mag-pray ng ganun. Kasi nga ayoko nang lumaki yung responsibility mo. O di, so be it according to your faith. Pero wag kang maiinggit doon sa mga tao na sa paligid mo dahil lumalaki ang lahat sa kanila. Na pinagpapala sila. Wag kang mainggit. Tapos huwag ka rin magtampo kay Lord. Kasi sabi mo, okay ka na kung anong meron ka Sabi mo, ayaw mo ng responsibility O di, makontento ka kung ano na lang yung meron ka ngayon. Ganun lang yun, di ba? Mga kapatid. Pero tandaan mo, kapag kung ano ang meron ka ngayon na hanggang dyan lang din ang ma-impact na magagawa mo sa iba. Like, for example, marami ang nagpe-pray na palakihin ni Lord yung income nila para makasama sila sa maraming outreach. Tama rin naman. Hindi ba? Para makasupport ako. Kasi kung hindi lalaki yung kita mo, paano ka magsusupport? So palalakihin ng Diyos yan para makapagbigay ka. Hindi ba? Ganun po talaga yun. Ganun po ang economic plan ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin. Ngayon, kapag you want to live large, because you are serving a large God, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, this will also mean moving the boundary lines na sinet mo sa sarili mo. Kasi marami ang mga tao, ikinakahon ang sarili nila. Hanggang dito lang ang kaya ko. Hanggang dito lang ako. Hindi na ako po pwedeng hindi ko na kayang gawin yan. Alam nyo ba na itong prayer na ito ni Jabez, mga kapatid, parang siguro naging prayer ito ni Sister Sally. Kasi, nung nagkasakit siya, nilagyan niya ng boundaries yung sarili niya. Nilagyan niya ng boundary line. Sinishare mo naman to, di ba, Sister Sally? Nilagyan niya ng boundary line yung sarili niya. Kasi ang sabi niya, hanggang dito na lang ako. Tapos, naku, hindi na ako makakapagpakanta kasi ngumiwi na yung yung bibig ko. Siya nga po pala, sa lahat ng naaartihan kay Sister Sally, pag nagsasalita siya, sinabihan ko nga siya. Sabi ko, ang arte-arte mo nga naman. Sabi ko, ayusin mo naman para hindi maraming nagsasabi. Alam nyo ba, mga kapatid, nalaman ko na lang din na kapag hindi niya ginanon yung dila niya, mabubulol siya. Kasi after nung, sabi ko, sige, sabihin mo nga. Sabi niya, and all comfy family proclaim. Di ba yung family, ganon, di ba? Sabi ko, ang arte mo nga naman. Sabi niya, sige, baguhin ko, Sister Ray. Sabi niya, sige, baguhin ko, Tari. Tapos yung sinabi niya, and all comfy family. Ang arte ko nga, sabi niya ganon. Pero hindi niya mabago yon kasi siguro dahil sa nakikita natin siya palagi na gumagawa pa rin siya kung ano yung pinagkalob sa kanya na gawain ng Diyos, nalimutan natin na PWD na rin siya. Meron na rin siyang disability. Sa aminin man natin o hindi. So, kahit gusto niyang baguhin yung family niya, pagka sinabi niya yon ng normal na hindi niya ginaganon, iba ang lumalabas na word. Sinubukan na namin kasi nga naartiyan na nga rin ako sa kanya. Kaya sinabi ako na, sinubukan na namin, di talaga. Oo nga, papunta nga pala ako doon. Sa lang yon kasi nga parang ang arte-arte ni Sister Sally, sabi nila. Ganun lang po talaga. Actually po, maarte na siya talaga noon pa. Kaso nung na-stroke siya, dumoble yung arte po niya talaga. Kasi nga, meron ng ekstrang gano'n ng dila niya. Oo. So, sinet niya yung boundary sa sarili niya. Na ito na lang ang kaya kong gawin para kay Lord kasi ganito na ako ngayon. Tanong ko rin po sa inyo, mga kapatid, who is setting the boundary lines in your lives? Your circumstances? Sabi kasi ni Sister Sally, wala na-stroke na ako. Yung ibang tao ba? Sal, hindi mo na kasi kayang gawin yan. O ang sarili mo. Yun lang po kasi. Kasi ang Diyos, hindi kanya nilalagyan ng boundary line .
Kasi gusto nga niya sa'yo, i-enlarge yung territory mo eh. So, sa buhay niyo po ngayon, mga kapatid, sino po ang nagseset ng boundary lines ninyo? Circumstances po ba ninyo? Ang inyo po bang sarili o ibang tao? Yan ang nagiging ano. Pero nakita mo naman kay Sister Sally, yung nung sinet na niya ng boundary lines yung sarili niya after niyang ma-stroke, sabi ng Diyos, ano ka? Magmumukmok? Actually, sinishare nga niya, nagkaroon siya ng depression. At yung depression ngayon, ay siya rin ang may kagagawan dahil nga sinetan niya ng boundary yung sarili niya. Yun din po ang ano sa atin. Mabuti pa nga yung mga senior eh. 'Di ba? Yung mga senior, sabihin natin, ay, hindi nyo na kaya yun. Nagagalit, 'di ba? Kasi ayaw nilang mag-set ng boundaries dahil matanda na sila. Pero maraming mga Kristiyano ngayon, malalakas pa, sinesetan na ng boundaries. Actually, alam niyo kung sino sinesetan natin ng boundaries? Ang Diyos. Pag sinabi mo, Lord, hindi ko kaya yan, Lord, hanggang dito lang. Bibigyan ka ba ng Diyos ng hindi mo kaya? Tandaan po natin, mga kapatid, kapag ka merong ibinigay ang Diyos sa iyong responsibilidad, ibig sabihin nun, kaya mo. Kasi kahit kailan hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kakayanin. Kaya mo kasi siya rin ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. So, do not set boundaries sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, oo, ganyan yung ano mo ngayon, yung sitwasyon mo, pero hindi pa yan ang hangganan. Huwag mong ilagay dyan ng boundaries. Alam mo, para hindi ka maglagay ng boundaries, kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, sabihin mo sa sarili mo, this is my appointment. Kung maliit ang responsibilidad na ibinigay sa iyo ngayon, it doesn't matter. Basta tignan mo siya na this is my appointment. Ito ang appointment ko. Kung tagabukas ka ng gate, do it with all your heart. Sabihin mo, ito appointment ko. This is my appointment. Kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, sabihin mo lang na this is my appointment. God is doing something good. Alam niyo bang revolutionary itong request na ito ni Jabez? When you say revolutionary, mga kapatid, involving or causing a complete or a dramatic change. Ganun ang request niya. Complete and dramatic change. Ibig sabihin, yung mamamangha ang mga tao kapag ka talagang pinalitan ng Diyos kung ano yung sitwasyon mo. So, wag mong tignan na ang buhay mo ay punong-puno na. Lord, Diyos ko naman, ito lang responsibilidad na meron ako ngayon, hindi ako magkandatuto. Ayan na naman, ayan ka na naman. Sinetan mo na naman ang boundary lines, ang sarili mo. Kaya pati ang Diyos, nilalagyan mo, Lord, hanggang dito lang ha. Pag lumampas pa dyan, ayoko na. Yun, ang nangyayari sa atin. Kaya hindi nagagamit ang marami. Kaya hindi nagagamit ang marami, mga kapatid. Appointment ng ibang tao ang pinagnanasaan mo. Pero yung appointment mo, ayaw mong gawin with all your heart. Alam mo ba na kapag ka nag-excel ka dun sa appointment mo, kahit maliit yon, nagbibigay yun ng glory kay Lord? At kapag ka yun, kaya nga merong good and faithful servant. Hindi ba? Pag naging tapat ka sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay. Now, kung nire-resent mo na bakit ang liit-liit ng ibinigay ng Diyos sa'yo, kaya ayaw mong gawin, bakit siya, mas magaling pa ako sa kanya, bakit siya ang binigyan ng pagkakataon, tanungin mo nga bakit. Hindi ba? Tanungin nga natin bakit. Now, kapag ka po nangingi ka na ng ganito, as your opportunities expand, mga kapatid, your ability and your resources also expand. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po kayo ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon o sa isang posisyon na ine-expand niya yung territory mo, tapos hindi niya i-expand yung resources mo. Hindi. Kasama yun. Ilan po sa atin na, alam nyo yung nangyari lang sa ministry natin, hindi ba, mga kapatid? Ilan po sa atin na inilagay ng Diyos sa isang posisyon na wala ka namang kinalaman doon. Pero later on, masasabi mo na lang, imaginein mo,
kaya ko palang gawin yon na nung dati, tanggi ka ng tanggi kay Lord na hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Tapos biglang nung ginamit ka ng puspusan ng Diyos, grabe yung nagawa mo doon sa sitwasyon na, sa posisyon na binigay sa'yo ng Diyos. Tapos sasabihin mo, grabe din hindi ko akalain na kaya ko palang gawin yon. Parang kay Sister Sally ngayon, di ba? Na na-stroke ka na. Pero, pag tinignan mo yung mga ginawa ng Diyos through you, nung after kang ma-stroke, parang hinigitan pa yata. Di ba yung dati na hindi ka na-stroke? So, right away po, kapag ka ang prayer mo ay ganito, bigla na lamang yung provision mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling, hindi ba? Tapos, nandun yung feeling na nalulugod ang Diyos, kaya parang buhos siya ng buhos ng lahat ng pangangailangan mo para magawa mo kung ano yung ipinagagawa niya sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi, may mga nakausap ako, sabi niya, Sister, baka pwede muna kami makapunta ngayong anniversary. Ang layo pa ng anniversary, kapatid. Huwag mong limitahan ng Diyos sa kaya niyang gawin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, we will see you there. Sabi ko, ang layo-layo pa, sumusuko ka na agad. Sabi ko, magpo-provide si Lord sa lahat ng pangangailangan nyo. Magkikita tayo doon sa anniversary, sabi ko doon sa isang sister na kausap ko kahapon. So, pray lang mga kapatid. Hindi kasi tayo siguro nagpe-pray nito. So kapag ka ganun ang panalangin mo, at alam na alam mo na ang Diyos ang magpapalaki ng territory mo para marami kang ma-accomplish para sa Kanya, nakikita mo na nalulugod ang Diyos. Kaya, feeling mo, merong urgency ang Diyos na tugunin lahat ng mga panalangin mo. Para bang kapag ka nag-pray ka, nagmamadali pa ang Diyos na tugunin yung panalangin mo na yon. Kasi naku, kailangan ng anak ko to para magawa niya yung pinagagawa ko sa kanya. So, supplyan kanya ng lahat ng mga pangangailangan mo at nagmamadali pa ang Diyos na tugunin ang panalangin mo kasi nakikita niya ito. Alam niyo mga kapatid, pag inilagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon, He will equip you and He will provide for all your needs para magawa mo yon. Yun pong minsan alam mo mga kapatid, sa sobrang pagka-umuo ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo, merong mga tao na hindi nila alam kung bakit kinakausap sila ng Diyos na i-provide yung mga pangangailangan mo. Alam mo yon, parang may mga ganito nagsasabi, hindi ko nga alam Sabi ko nga kay Lord Lord, bakit mo naman pinabibigyan nito sa akin ang dami-dami na nito. Kayo ba'y naka-experience na ng ganon? Di ba para bang, bibigay ko na lang to kay kasi mas nangangailangan to. Ganon kasi tayong tumingin. Pero ang Diyos, hindi ganon ang paningin ng Diyos. Mga kapatid, mangangausap siya ng tao na maski yung tao na yon will be surprised na bakit Lord? Yun mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos. Alam nyo ba, nung tayo po ay nagkaroon ng mapakalaking problema sa ating ministry noon, merong mga taong tumatawag sa amin na maski daw sila ay hindi alam, yung isa nga, alam nyo, konti na lang. Ay, hindi pala konti. Parang mga 1 milyon na lang ang kailangan. At maaayos na kung ano man yung dapat ayusin. Sabi namin, 1 milyon pa. 1 milyon pa. Sabi namin ganon. Tas alam mo, tinawag kami ng isang sister. Sabi niya, pwede po ba kayong dumaan sa bahay? Sabi namin, sige po. Tas alam niyo, nag-share siya. Hindi naman kasi kami close nitong sister na ito noon. Tapos alam niyo, sabi niya, alam mo pastor, sabi niya, ilang na kasi ko, ilang gabi na ako nananaginip. Sabi niya ganon. Ipinapakita ka. Tapos, sabi niya ganon, ipinabibigay tong halaga. Alam niyo kung magkano yung pagbaba niya, dala-dala niya na naka-paper bag? 700,000. Sabi niya ganon. Napanaginipan ko pa nga Sabi niya, nung iaabot ko na sa'yo, biglang may humaharang.
Sabi niya, umaharang si ganon. Sabi niya ganon. Kaya tinawagan na kita agad ngayon. Ibinigay yung 700,000. Di ba parang ang mangyayari, maski yung tao, magtataka kung bakit. Pero hindi siya makahindi sa Diyos. Kulang pa ng 300. May tumawag ngayon. Sabing ganon. Pwede po bang malaman yung bank account ng Comfy? Sabing ganon. Ay, okay. Sino ito? Ay, si ganito po ito. Anak po ni sister ganito. Sabi namin, hindi namin masyadong kakilala. Anak po ako ni ganito na sa ganitong outreach. Ay, okay. Oh, brother, kamusta? Ano bang maitutulong natin? Sabi niya, gusto ko po sanang mag-advance tithes. Sabi niya ganon. Para makatulong po ako dun sa pangangailangan natin. Sabi niya, ay, sige. Binigay ngayon namin yung account number. Alam niyo kung magkano? 300,000. Sagot yung 1,000,000. Sa isang araw, mga kapatid. So, kapag ka po gano'n ang nangyayari, oo. So, may mga tao na bigla na lang darating sa harapan mo, nang wala. Yun yung yun yung jobless appointments ang tawag doon. Yun yung mga jobless appointments sa buhay natin. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo kanina, 1 million ang kulang na lang, hindi ba? Kasi yung 4.5, ito ang nangyari. Yung isang property natin, di ba yan sinishare? Alam naman natin yun. People will start knocking at your door, tapos bigla na pagbukas mo, ano po yun? Hindi ba? Parang ganon yung naka-duster lang. Nabalitaan kung binibenta nyo po yun. Sabi ni Pastor, parang mukhang hindi bibili to. O sige po, sa Biyernes, pag bumalik po kayo rito, nang may dala na po kayong pambayad, kahit po may kausap kami, sino po mauna sa inyo. After 2 days, bumalik yung naka-duster. May dadalang manager's check. 4.5 million. So, hindi mo po pwedeng tawaran kasi pag ang Diyos ang kumilos, mamamangha ka na lang Mamamangha ka na lang. That is because itong jobless appointments na ito na sinasabi natin dito, hindi po ito yung mga ganito gawin natin. Sa pamumuhay po natin ngayon, live by God's mathematics. Huwag sa mathematics natin. Marami po daw mga Kristiyano, mga kapatid, we get our numbers right, but our arithmetic is very wrong. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, merong ibinigay sa'yo ang Diyos. O, ito anak, assignment mo ngayon to, ha? Ito gawin mo. Ang ating math ay ganito. Abilidad ko, experience ko, training ko, personalidad ko, at appearance ko, ang nakaraan ko, at ang expectation ng other people equals to my assigned territory. Ganon tayong gumawa ng mathematics. And this can go both ways. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, binigyan ka ng mas maliit sa iyong gawain. Mas maliit sa tingin mo sa abilidad mo. Bakit ito pinagagawa sa akin? Hindi ba nila alam na graduate ako? Experience ko. Malalaking kumpanya na ang pinagtrabahuhan ko, pati training ko. Personalidad ko. Hindi ba nila alam na dati akong ganyan? Tapos i-assign nila ako dito? Nakaraan ko. Kung nga-assign mo rin lang din ako dyan, sa pinanggalingan ko, mas okay ako. Or, yung expectation ng ibang tao equals my assigned territory. Ganon tayo. Kung mataas kang tao, sasabihin mo, yan lang ang assigned territory ko. Dati ganito ako Ganon tayong gumawa ng mathematics. Sa iba naman tao, kapag gustong iangat ng Diyos, hindi ko kaya yan. Kasi hindi ako graduate. Hindi ako maalam magsalita ng English. Kasi yung itsura ko ganito lang. Maitim ako. Baka mamaya yung ibang tao, pagka tumayo na ako, tas nakita yung itsura ko, hindi sila maniniwala sa akin. Yan ang mathematics ng mga raming tao. Kaya tuloy, yung
yung assigned territory na sinasabi natin dito ay nakabase dito sa mga binanggit natin. Abilidad mo, experience mo, nakaraan mo, personalidad mo, at yung expectation ng ibang tao, mali. Alam nyo ba mga kapatid, na kapag ka binigyan ka ng Diyos ng teritoryo, nakakalimutan na kasi natin yung Zechariah 4:6 eh. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Nakalimutan na natin yon. Ang mathematics ng Diyos, kapag ka binibigyan po tayo ng gawain, unang-una, your willingness, your weaknesses, God's will, plus His supernatural power, that is your expanding territory. Yun, ang mathematics ng Diyos. Yung arithmetic natin, hindi akma sa formula ng Diyos sa paggamit sa atin. Kaya hindi ba yung mga napansin po ninyo, mas maraming nadadala yung nagsabi ng wala naman akong pinag-aralan kasi wala naman yun doon. Actually, pag kami pinag-aralan ka, mas nakikita yung pinag-aralan mo kaysa doon sa kapangyarihan ng Diyos na nagwo-work through you eh. Kasi mas laging nangunguna yung galing mo eh. So when we start asking, in earnest begging mga kapatid, for more influence and responsibility na makakapagbigay ng honor sa Diyos, God will bring opportunities and people into your path na makakatulong dun sa pag-enlarge ng territory mo. And finally, mga kapatid, kapag ka po ganun ang nangyari, nakaupo ka sa front row seat. Kapag ka ikaw ay nanonood ng concert or play, ano ang pinakamahal na seat? Front row. Bakit? Kita mo lahat. Pati yung mga detalye, pati yung konting move, kita mo lahat. Mas nakakamangha, kaya nga binabayaran ng mahal yan. So kapag ka ganun ang attitude mo when you are begging the Lord to enlarge your territory, mga kapatid, para kang nasa harapan, para kang nasa front row seat, at napakalinaw mong nakikita yung milagrong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi sa front row, walang distraction. Kasi wala nang tao sa harap mo. Wala kang sasabihan na, pakipatay mo yung cellphone mo, nasisilaw ako. O kaya, pwedeng pakibaba mo yung kamay mo kasi hindi ko makita. Walang ganong distraction sa front row. Absorb mo lahat, kita mo lahat, nang walang distraction, kaya ka namamangha. Minsan, mga kapatid, hindi tayo nakaupo sa front row. Kaya ang nangyayari, nandyan na yung milagro, asking for God to enlarge your territory is actually asking Him for a miracle sa buhay mo. Ganun lang po yun. Kaso, may mga milagro na minsan, kaya lang, hindi ka nakaupo sa front row seat. Kaya tuloy, naharangan yung paningin mo na yung milagro pala na inihingi mo sa Diyos, nandiyan na sa harapan mo. Hindi mo pa na-appreciate kasi ang daming distraction. Kasi nakaupo ka sa likod. Kaya laging sinasabi yon, kahit sa ang gathering, dito po tayo sa harapan, hindi ko nga alam kung anong meron sa harapan at kung ano ang meron sa likod. Alam nyo ba mga kapatid, pag nasa harapan ka, hindi ka antukin? Mahihiya ka eh. Kagaya kanina, ilan yung nakita ko sa inyong nakapikit. Natutulog. Di ba? Nagme-meditate. Parang sabi niya, oo nga. Sabi ganito, ganito, sabi, oo nga. Oo nga. Ganun. Bakit ba? Ano ba ang nandun sa, ano yun, Beb? 9:24. 9:24 pa lang.
Sabi ni pastor kahapon, ibalik niyo ko, balik niyo ko. Sa sinasabi ko, harapan. Sa front row. Sa front row. Sa likod. Alam niyo, sa likod ang daming ganap. Kaya dumaan yung miracle na mismo. Ang daming ganap sa likod. Maniwala kayo, ang daming ganap sa likod. Kasi doon, kahit anong gawin mo, walang makakita sa'yo. Kasi bakit? Nakatalikod silang lahat sa'yo eh. Pag nasa harap ka, nakatingin silang lahat sa'yo eh. Diba? Ano ang meron sa likod? Bakit linggo-linggo na lang, sinasabihan pa tayong, sa harap tayo, sa harap tayo. Sabi nung iba, hindi, pinapaubaya ko lang. Okay. Paubaya mo, pati milagro mo, ipaubaya mo sa mga taong nasa harapan. Kaya pati milagro mo, nasagap na ng mga tao sa harapan. Kasi, kitang-kita nila eh. Walang nagmamine? Wala. Akin na to. Kasi nasa harapan siya eh. Nakikita niya, ang ganda naman nito. Ang mahal nito ah. Tapos pagtingin niya, walang may-ari, walang nagmamine. Kasi busy nagsiselfone sa likod yung ano eh. Hindi na mine ng iba. Na-mine ng iba. Kaya tuloy, ang buhay mo ang lungkot. Kasi punong-puno ka na ng inggit, punong-puno ka na ng galit, punong-puno ka na ng pagtatampo. Kasi sinasabi mo, parang kayo lang ang mahal ng Diyos. Nasaan ka ba? Saan ka ba nakaupo? Kasi the fact na hindi mo makita kung anong ginagawang maganda ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin nun kapatid, nakaupo ka sa likuran. Sa likuran ka nakaupo. Kaya nakikita mo nga lahat kung anong meron sila eh, pero yung iyo hindi mo makita eh. Kasi nasa harapan mo silang lahat. Pero kung nasa unahan ka, wala kang ibang makikitang blessing ng ibang tao. Kasi walang tao sa harap mo eh. Ang makikita mo lang kung anong meron ka. Kasi ikaw yung nasa harapan. Ganun mga kapatid. Kaya huwag tayong laging nasa likuran. Sayang naman, baka mamain ng iba yun, bahala kayo. So tandaan po natin, God always intervene when you put His agenda first before yours. Yon. Ang Diyos ay gamitin natin ng salitang nangingialam lagi sa sitwasyon mo kapag ka makita niya na mas inuuna mo kung ano ang ang gusto niyang ipagawa sa iyo kaysa sa gusto mong gawin sa buhay mo. Tandaan mo yun. Lagi na lamang na nangingialam ang Diyos sa sitwasyon mo. At napakaganda nun pagka ang Diyos ang nangingialam sa sitwasyon mo. Kasi lahat ng makita niyang hindi tama, itatama niya. Lahat ng makita niyang kulang, pupunuin niya. Ganun yun pagka nangingialam ang Diyos sa sitwasyon mo, kapatid. So, gawin po natin na kapag ka gumagalaw ang Diyos sa buhay natin, get the front row seat. Get the front row seat para makita mo at mamangha ka kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yan yung enlarging my territory. So dalawa na ang ipagpe-pray natin ngayon sa umaga. Bless me, Lord, and enlarge my territory. Huwag kayong matakot sa responsibility. Di rin naman kayong di rin naman ikaw ang gagawa nun eh. Si Lord pa rin ang kikilos sa'yo para magampanan mo yun eh. So every morning, dalawa na ang ipagpe-pray natin. Bless me, O Lord, and enlarge my territory. Alam mo, may dalawa pa yan, mga kapatid. Oo, installment lang ang ating pero grabe yan, ang panalangin na to ni Jabez. Kaya pala sikat itong Jabez prayer, Kasi ang laki-laki pala ng magagawa nitong pagbabago sa buhay mo. Alam mo, ako nga, nung pinag-aaralan ko to, ang laki ng ibinago nito sa panalangin ko. Oo. Kasi alam mo, meron ba naman akong time? Alam mo, nung isang araw, kasi may mga times talaga hindi ako makakatulog. Sabi ni pastor, sabi ko, hindi ko rin alam. Gusto ko matulog. Gusto ko, kaya lang hindi makatulog. Tapos alam mo, meron akong isang na-encounter na, yung lagi ko sinasabi sa inyo, yung si Barbara O'Neill. Siya naturopathy, pero Christian siya. Sabi niya, alam mo,
Sabi niya, isa sa mga reason kung ba't di ka makatulog, sabi niya, baka hindi mo pa pinapasalamatan ng Diyos sa kamang hinihigan mo, sa kwartong hinihigan mo. Sabi niya, pasalamatan mo si Lord. Kung may aircon ka, thank you Lord sa aircon, malamig ang kwarto ko. Thank you Lord sa kama ko, hindi masakit sa likod ko. Thank you Lord sa unan ko kasi naka-memory foam ako. Sabi niya, marami has something to do dyan sa hindi nagpapasalamat kung ano yung meron ka. Kaya alam nyo, nung pinag-aralan ko tong Jabez prayer na to, malaki ang ginawang pagbabago on the way I pray to the Lord. Malaki talaga. Ngayon, hindi ako pangahas sa prayer, pero alam ko na kung ano yung gusto ng Diyos na magkaroon ako. Kaya pinagpe-pray ko, hindi na ako nahihiya. Kasi alam ko, hindi naman yun selfish eh. Alam mo, si Charles Stanley, alam mo maraming nagsasabi that he is a stubborn pastor. Pero ang totoo, he has a stubborn faith. Siya ay namuhay nung siya ay buhay sa ganitong slogan, obey God and leave all the consequences to Him. Ibig niya sabihin, sundin mo lang siya. Hayaan mo na yung consequences nun. Leave the consequences to Him. Dalawa yon. Consequences, ibig sabihin, ano mo kung ano yung magandang magagawa sa'yo nun. Or also, obey God. Because when you obey God, ang dami ring mga sinasabi sa'yo. Sabi niya, it doesn't matter. Obey God and leave all the consequences to Him. Kaya kapag ka nag-pray tayo, pray like Jabez. Amen. Thank you, Lord. Happy birthday mga kapatid kay Sister Alexis Ricafort, Sister Christy De Castro, Sister Christy ng Laia, Sister Christy, happy birthday, Sister Danica Kanilang, Sister Lorelai, oo nga, inis ko kung paano basahin, Lorela Garcia, Brother Lenden Gamilia, and Sister Zea Villarreal. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Sino? Sister Dominic Toledo. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam nyo, naalala ko lang konting-konti lang. Naalala ko kahapon yung sharing ni Brother Larry, no? Oo, alam nyo ba na kapag ka ang Diyos nangialam sa sitwasyon mo, yung mga bagay that do not normally happen, will happen. Kaya nga tinawag na milagro eh. Kasi pag sinabi mong miracle, yung mga bagay na hindi nangyayari normally, ay mangyayari. Imaginein mo, doon sa picturean pa lamang, di ba? Yung picturean pa lang, number 64 siya. Tapos ilang minutes na lang. Tapos sabi niya, Lord, hindi na kami aabot. Anong ginawa? Hindi naman umalis si Lord doon sa sitwasyon na hindi naman binago ni Lord ng totally yung buong sitwasyon, di ba? Anong ginawa? Hindi naman pinatigil ni Lord ang oras, di ba? Para hindi. Ang ginawa ng Diyos, hindi sumipot yung 20 doon sa
dun sa mga naka-number na tao. O di siya na agad. O, pagdating doon, totoo yun. Normally, normally, kung hindi talaga ang Diyos ang nangialam sa sitwasyon nila, normally yun, pagka ganun na nakita ng consul, na nagsisinungaling ka, i-deny ka na agad. Hindi ka na dadalhin pa sa kwarto para tanungin kang mabuti. Oh, sabi ni Sister Linda, ay, nabulol na ako talaga. Sabi raw niya, I am not a liar. Sabi daw niya ganon. I am not a liar. Tinagalog ko na. Oo, kasi sabi niya, who is the real mother? Katulong. Hindi raw niya kasi alam kung ano sa English yun. Katulong, sabi daw niya ganon. Oo, nung una, legally adopted nga daw. Tapos kahapon, alam mo, puro milagro talaga, no? Nakikita mong naka-imprint yung kamay ng Diyos sa sitwasyon nila kakahapon. Kaya talaga ang Diyos ang mapapasalamatan mo kasi wala kang makitang gawa ng tao dun eh. Puro gawa ng Diyos yun eh kasi nga supernatural eh yung nangyari. Kaya yun ang mangyayari rin sa atin. Pwera na lang kung di ka na naniniwala na may milagro pang nangyayari. Because most people nowadays do not believe in miracles. Tapos na raw ang mga milagro. It's up to you. Kung ayaw mo kung talagang natapos na ang mga milagro, wag kang mag-expect ng milagro. Pero ako, naniniwala ako that miracles still happen. Thank you, Lord. At magte-thank you, Lord, na po tayo sa araw na to with the repeat new song of the week. Psalm 16, composed by Sister Connie Caudilia. God bless you all, mga kapatid. Because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near and nothing can shake me. I praise you, Lord, my protector and my provider. All the good things I have